Grabe talaga. Grabe, sobra na. Pasaway na. Hindi lang pasaway, paninira na, at saka ho panggugulo na. Yan ho yung acting description. Doon na naman sa isang vlogger ng DDS, yung Duterte supporters vlogger. Ayaw ko ng pangalanan. Alam na ninyo kung sino yan. Ang tinutukoy ko yung gumawa, nag-edit ng picture na pinapalabas niya na mayroong bayaran sa Kongreso sa bawat perma sa impeachment laban kay Sara Duterte, Vice President. Pinalabas nila na habang nagmi-meeting si Speaker Romualdez at yung mga congressman, mayroong volume or napakalaking pera doon sa table. Pero ginawa po at inaral ng Kongreso, nakita nila na fake yun, tapos nakita nila na talagang inedit lang, gawa-gawa lang po ng vlogger na yun. Yung vlogger na yun dapat ipatawag doon sa TRICOM committee, yung tatlong committee na nag-iimbestiga tungkol sa fake news. Kasi wala silang kadala-dala. Hindi ko alam kung yung vlogger na yung kasama sa inimbitahan. Doon sa 37 na mga identify na mga vlogger na mga Duterte o pro-Duterte na hindi dumating doon sa unang hearing at sa halip na punta ng Supreme Court at kino-question yung trabaho ng Kongreso. So tingnan natin kung ano mangyari dyan. Itong naglabas na ito na panibagong Duterte vlogger na nagpalabas na ang mga congressman ay binabayaran para pumirma, napatunayan pong fake kasi ipinasuri na po ng Kongreso yung inedit na picture. At yan ay talagang isang malinaw na paninira sa reputasyon ng Kongreso, ng institusyon, ng Speaker of the House at ng mga congressman. Kaya kahit vlogger din po ako, itong ganitong klase mga tao dapat kasuhan at ipakulong. Dahil sobrang paninira. Ang purpose lang yan mga kaibigan ay makakuha ng views. May manood sa kanya. Pero dahil sa kanyang ginawang yan, bakit pa kayo manunood dyan sa mga darating na araw? Ay fake news nga. Fake picture ang inilabas. Ibig sabihin, pagdududahan mo na ang lahat ng kanyang ginagawa, fake at ini-edit lang, hindi totoo. Siya rin ang sumira sa pagkatao niya, kung sino man yan. Walang ka-background sa journalism. Walang background sa isang pagiging broadcaster or mamamahayag. Kasi hindi po ginagawa yan ng totoong mamamahayag. At ako naman naniniwala, meron talaga mga vloggers, pasintabi na po, walang background sa investigative reporting or pagbabalita na naaayon sa tamang pamamaraan at tamang ebidensya. Itong vlogger pong ito na nagpalabas ng ganyan na mapanira talaga hong dapat sampulan na. Sana sa susunod na hearing imbitahan ito at kung hindi ay i-contempt, ipakulong ito para matigil na. Kasi paninira po yan. Pagbibintangan mo ang mga congressman na halal ng taong bayan ng bawat distrito na binabayaran yung kailang prinsipyo, mahirap yun. At saka nga hindi nga totoo kasi sabi ng Speaker's Office, fake walang ganong bigayan ng pera at wala akong ganon talagang nangyari. At saka kung meron lang utak, kung meron lang pag-iisip yung vlogger na yon, bakit naman doon magbibigayan ng pera sa conference room? Ngayon naman ay sa tindi ng banking system, sa tindi po ng global technology, hindi mo na kailangan ang pera ilabas. Madali nang mag-transfer ngayon. Kahit magkaano sa mga bangko, sa mga account, kung ano-ano. Hindi kailangan mong i-display yung pera. Ganun siyang kababaw. Na pag-iwanan ng panahon, hindi niya alam kung paano. Ang pera, pwede mong ipadala kahit saan lugar, kahit kanino, nang hindi nakasyan. Sa bangko mo idadaan yan, kung saan mo idadaan yan, pwedeng gawin yan. Pero yung papupuntahin mo sa opisina, ibibigay mo yung pera, nakatambak yung pera sa lamesa at pamimigay sa mga congressman. Ano yung amateur na amateur yun? Lumang style yan kung may nangyayari, kaso hindi nga nangyari. Fake news nga. Kaya ang balita ko po, hindi na palalampasin ito. Kasama siya sa gustong imbestigahan o ipatawag ng tatlong komite. Committee on Public Information and Safety at Committee on Public Information, Committee on Information and Technology na nauna na hong nagsagawa ng investigasyon sa fake news. So wala silang kadala-dala Kailangan ipakita na natin at pakita ng gobyerno meron tayong batas. Hindi lang dapat kasuhan ito, imbestigahan, iharap ito sa hearing at papagpaliwanagin. Kasi ang sinira niya, hindi lang speaker. Ang sinisira niya,
ay ang buong Kongreso, yung 306 na congressman ang kanya sinira. Dahil pinalabas niya, nagbabayaran daw eh. At meron siya pinakitang volume ng pera, nagawa-gawa lang, inedit lang. Napakadali po magawa ng ganyan. Pwede ka ito nga ganito eh. Pwede mo miyama, gawin mo ng pera ito eh. Mamamagic-magic lang eh, pero maniniwala kang pera. Yun pa kaya. So talaga hong sablay na sablay. Hindi ko na pangalanan. Baka sumikat pa yung ganyang mga fake eh. Yung ganyang klase mga vlogger, huwag na kayong manood dyan. Hindi pagkakatiwalaan yan. Mula nung kanyang gawin ito, kahit nung araw na maraming fake news yan, pati ako pinay-fake news yan, tandaan nyo, walang kredibilidad yan. Huwag kayong magtitiwala sa mga ginagawa sinasabi niyan. Kasi itong kanyang pinakahuli nilabas ay talaga hong sabit na sabit. Kailangan managot siya. Kailangan makulong siya. Any comment, reaksyon, malaya po kayo. Please like and share ng video ito. Sunod na ating pag-usapan ito about impeachment pa rin. Kasi ito talaga hong hindi natin pwedeng pakawalan eh. Pinapalabas kasi ng kampo ng Duterte, lalo na si Sal Panelo, na kaya daw gusto ng Kongreso na ma-impeach si Sara o yun daw mga pro-impeach Sara ay dahil para hindi makatakbo sa eleksyon sa 2028. Parang politika lang ito para pilayan si Sara at hindi makatakbo. Yun ang kanya sinasabi. Hindi siya nakatingin doon sa betrayal of public trust. Yan ito si Panelo. Sabagay, lagi naman sablay yan. Maraming comment yan talagang pansarili. Abogado siya, kanyang inaangguluhan na for 2028, itong topic na ito, walang kinalaman ng 2028 election. Doon sa betrayal of public trust, graft in corruption, pagmumura, pagbabanta sa buhay ng Pangulo, Speaker of the House at First Lady, at yung di umano ill-gotten wealth na in-expose ni Trillanes, walang kinalaman sa election sa 2028 yun. Nililin lang na naman ni Panelo ang mamamayan. Pinapalabas, politika lang ito para hindi makatakbo si Sara. Hindi po. Pag napatunayan, talaga hindi na si makatakbo kasi banaya sa any public office. Taong bayan na naghahanap ng katarungan kasi pera nila ang 612 million. Okay? Yung mga Marcos loyalists, Marcos supporters ay nasaktan doon sa pagbabanta niya sa buhay ni Pangulong Marcos, First Lady at House Speaker. Hindi ho gawain niya ng isang elected Vice President, ng isang pangalawa sa pinakamataas na opisyal ng ating bansa. Pero ginawa niya on record. Hindi naman ho pwedeng mag-deny. Kaya yung sinasabi ni Panelo, for 2028 election lang ito, panggulo lang yon. Nililin lang kayo. Pinapalabas niya politika. Hindi po, katarungan ang hinahanap dito. Hustisya para sa may-ari ng pera na mamamayang Pilipino dito at sa abroad ang pinag-uusapan dito. So, malaya po kayo makapag-comment at react sa bagay na ito. Huwag kayong palinlang. At dito sa aking channel, magtiwala lang kayo. Sasabihin ko lahat kung ano ang totoo. Sasabihin ko rin kung sino nang lilinlang, sino nagpapaikot, sino nang gugulo, at sino ho yung mga halatang halata mo yung mga interes lamang nila. Hindi interes ng bayan ang pinaglalaban.